message ko nga nung sa For All na GC natin. Panoorin niyo 'yon, yung Proton Believers, kasi talagang nag-i-speak si Lord sa heart ko noon na madalas, 'di ba, o marami sa atin kailangan ng mensahe na 'yon, 'di ba? And akala natin yung gulong doon, 'di ba, ay walang ibig sabihin 'yon. Yung pala ang gulong na ibig sabihin doon, yung gulong sa gulong, 'di ba? Yun yung mga dapat na umikot sa buhay natin, na in order na ang church ay mag-move, dapat mag-move din o gumulong, 'di ba? Yung mga gulong na 'yon. 'Di ba? And some of us, 'di ba, dahil nga sa pagod, sa mga discouragement at kung ano-anong mga nangyari sa buhay natin, nag-stop na tayo. 'Di ba? Nag-stop na tayong mag-pray, nag-stop na tayong mag-worship, nag-stop na tayong maniwala, 'di ba? Kaya naman tumitigil ang mga buhay natin. Kaya maganda, mapaalalahanan kayo ng mensahe na 'yon, kasi ang Diyos gusto niya maging proton believer tayo. Ibig sabihin active na active. Ibig sabihin naniniwala, ibig sabihin pray ng pray, 'di ba? Hindi napapagod. At 'yan ang bawat isa sa atin. And ngayon ngang Feast of Tabernacle, naniniwala ko this is the day of celebration. This is the day of rejoicing, 'di ba? Pag ikaw ba, for example, ikaw alam mong birthday mo ngayon, Pasko ngayon, 'di ba nasa mood mo rin o kaya naman nasa pagdedesisyon mo kung ikaw ay magre-rejoice o hindi? Kung ikaw ay magdadrama o mag-iinarte, nasa sayo yun. Di ba? Kaya ngayong umaga na ito, kung alam nyo na ito yung araw na gawa ng Diyos and it is a day of celebration, di ba? You have no choice but to celebrate and to rejoice. Kasi yan ang pinag-uutos ng Panginoon. So anumang kalagayan mo, anumang mga naramdaman mo kahapon o kanina, anumang mga na-encounter mo, still, di ba? God is calling you to celebrate and rejoice. Amen? This is not religiosity, na gaya ng sinasabi ng ilan. Pero dahil kinumand ng Panginoon to rejoice evermore and rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sabi nga ni Jess kanina, talagang we need to rejoice. Amen? And kapag nagre-rejoice tayo, umaangat ang mga mukha natin. Nababawasan ang mga wrinkles natin. Nababawasan ang mga bigat-bigat natin sa katawan. Kaya ka overweight kasi ganyan ang simangot mo. Kaya ka obese kasi ganyan ang mukha mo. Kaya kinakailangan tayo po ay mag-smile ulit, mag-rejoice ulit, mag-celebrate ulit. Iangat natin ang ating mga mukha, ang ating mga mood, ang ating mga attitude. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Amen? May nararamdaman ka ngayon, lilipas din yan. Gutom ka ngayon, lilipas din yan. Diba? Malungkot ka ngayon, sasaya ka din in Jesus' name. Diba? You have to decide, you have to rejoice in yourself. You have to rejoice. Amen? Kasi pinag-uutos yun ng Diyos. At kapag hindi ka nag-rejoice, ikaw din ang papangit. Ikaw din, di ba, ang malulungkot. Ikaw din ang madadown. Ikaw din ang malulugi. Kaya payag ka ba? Di ba? Payag ka, itong araw na to, hindi mo na tupad yung sinasabi nga ng Diyos na this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Every day, you must choose to rejoice. Every day, you must rejoice. Amen? And dahil nga ngayong araw is a day of rejoicing, ang message ko ngayon is how to have joy all year long. Di ba? So parang pang New Year, di ba? Pero kung totoo New Year naman talaga dahil 5785 na. Tama? 5785 na sa Jewish calendar, kaya naman tayong mga Christian, para sa atin, New Year na rin. Diba? And naniniwala tayo that this year is a double grace year. Ibig sabihin, mas dodoblehin ng Panginoon ang biyaya niya. Kaya naman, take advantage. Grab hold of that grace. Diba? Nang sa gayon, mas lubusan tayong maligtas at mas lalong maganap at mangyari ang kalooban ng Diyos sa atin. And pero this year is double grace, pero syempre this year din is the nakakatakot year. Bakit? Kasi the more na nagbubuhos ng grace ang Panginoon, the more na kailangan mong makipag-cooperate. The more na kailangan mong tanggapin. Kasi pag sinayang mo yan, wala ng grace sa mga susunod na araw at panahon dahil judgment day na. Kaya naman, di ba, nung panahon ni Noah, favor, grace ang binuhos ng Panginoon. 120 years, talaga naman inintay ng Panginoon kung may magsisisi. Pero wala. Kaya bumuhos ang kanyang paghuhusga sa buong mundo. At si Noah lang ang natira at ang pamilya niya. Kaya kung kinakausap tayo ng Panginoon that this year pala is the year of grace,
di ba? Panghawakan natin yon. Talaga namang take advantage of it. Okay? Amen? Kaya yun po ang sinasabi. Kaya kanina, binasa natin yung Philippians 4:1-9, pero siguro ngayon, hindi na lang muna natin babasahin kasi iisa-isahin naman yung mga verse na yan. Pero ako nga, maganda ay makapakinig kayo ngayong umaga na to. And kung halimbawang merong bata na maingay, ilagay natin sa kids room. Kung may matanda naman na maingay, iuwi nyo sa bahay. Ayan. Kaya dapat, kailangan wala pong maingay, walang mag-i-interrupt sa mensahe ng Diyos dahil ito po ay mensahe ng Diyos. If you want something new sa buhay natin, ibahin natin ang attitude natin. Kaya Sunday to Sunday, walang nangyayari sa'yo. Sige, I speak to you, di ba? Walang nangyayari sa buhay mo because ganon ng ganon ang ginagawa mo. Pupunta ka sa church, makikipagdaldalang ka, hindi mo kukunin ang mensahe, hindi ka tuloy nagbabago. Walang mga breakthrough kang natatanggap. Pero kung ikaw ay seryoso sa Diyos, maniniwala ka sa mensahe ng Diyos, you will decide na i-apply mo to. Diba? Breakthrough is coming to you. Change is coming to you. Amen? Kasi ganun ang salita ng Diyos. Once you honor it, i-honor ka din niya. Amen? Kaya ayusin natin ang pakikinig natin. Huwag nating tamarin, huwag nating lambot-lambotin ng mga sarili natin. Umupo ka ng pambabae, umupo ka ng panglalaki. Diba? Kaya diyan ang dapat na mangyari. Okay? How to have joy all year long. Mahirap medyo ang mensahe na to kasi sa ibang mga tao, mahirap sa kanila ang mag-rejoice. Kasi bakit? Ito yung mga sinasabi niya. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko. Next. You don't know what I'm going through. Diba? May mga sinasabi, how can I be cheerful? Ang marriage ko nga is falling apart. Diba? Paano ako magre-rejoice? Ang layo nga ng Diyos sa akin. Feeling ko ang layo ng Diyos sa akin. Di ba? Sabi, kung mamumuhay ka lang kasama ang asawa ko, hindi ka sasaya. Di ba? And then sabi, yung mga anak ko, they drive me nuts. Iniinis nila ako, inaanoy nila ako. Di ba? May sakit ako ngayon, how can I rejoice? Di ba? Na-stuck na ako dito, paano akong magbabago? And I can't change, paano akong magre-rejoice? Di ba? Ministreat ako ng mga tao, I'm not going to be happy until I get even. Hanggat makaganti ako, dun lang ako sasaya. Diba? And if I had more money, I'd be happy. Yan ang mga excuse nila. Kung magkakaroon lang ako ng maraming pera, sasaya ako. Diba? Pero alam nyo, lahat ng yan, nangyayari at resulta sa buhay natin kasi yan ang iniisip natin. Pag yan ang iniisip nyo na imposible kayong sumaya, ganun nga ang mangyayari. Diba? Imposible kang sumaya kasi wala kang boyfriend, wala kang girlfriend, wala kang karelasyon. Imposible kang sumaya kasi nung last, tawag doon yung pag-show ng grade. Card viewing, meron kang line of 7, hindi ka sasaya. Diba? Pero kung ganyan ang iniisip mo, yan nga ang mangyayari. Kasi sabi ng Proverbs 23:7, as a man thinketh in his heart, so is he. Diba? Kung ano ang iniisip kasi ng tao sa puso niya, magiging ganun siya. Kaya ngayong umaga na to, halimbawa pag inisip mo, walang mangyayari. So ganun nga mangyayari sa'yo. Diba? Hindi to magiging masaya. So ganun ang mangyayari sa'yo. Pero kung nasa isip mo, mabebless ako, sasaya ako, lalakas ako, pagpapalain ako ng Diyos, something good is going to happen. Yun ang mangyayari. Diba? Kasi as a man thinketh in his heart, so is he. Diba? Kaya ngayong umaga na to, ano yung pinapasabi ng Panginoon sa inyo through my life na dapat gawin natin nang sa gayon magkaroon tayo ng saya all year long. Diba? All year long. Yes. Totoo po yun. All year long. Pwedeng, posible po yun. Diba? Kung susundin lang natin ang mga ito. Una, sinasabi dyan na stand firm. Kung gusto natin na maging joyful, diba? Sa taon na ito at sa susunod na taon pa, you must stand firm. Paano yon? Tayo ka ng maayos. Tayo ka ng firm, ng solid, ng matibay. Ganon yon. Kasi sabi ng Philippians 4, huwag kayong aalis ha. Philippians 4 lang tayo. Iikot. Philippians 4:1-9. Sabi dyan, therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. Sabi dyan, stand firm in the Lord. Sabi niyan 3 beses, firm.
Firm, firm, firm. Ano ibig sabihin ng firm? Tayo. Di ba? Pag sa C80, di ba? Tikas, pahinga. Ganun ba? Di ba? Kailangan. Di ba? Talagang kailangan ganun. Di ba? Matibay. Di ba? Talaga namang, firm na firm. Ang ibig sabihin dyan ng firm, may kaugnayan siya sa isang soldier. Sabi dyan, the call to stand firm refers to a soldier staying faithfully at his post no matter what happens around him. Let the enemy attack as he will, pero the soldier's orders are clear. Stand firm. Diba? Or firm. Ano ba sa inyo? Kayo bahala. Firm o firm? Diba? Kayong bahala. Stand firm. Ayan. Diba? Ang sinasabi dyan, na kailangan tumayo ka. Parang sundalo. Atakihin ka man ng kaaway, tayo ka pa rin. Amen? Amen. Na parang sundalo. Alam nyo, ngayong week na ito, in-encourage din ako ng isang video ni Derek Prince regarding sa pagpapastor tsaka pagiging Christian. Una, ang encouragement sa akin, yun tungkol sa soldier. Sabi niya, ang mga Kristiyano, tinatawag ng Diyos yan na mga sundalo ni Kristo. So, ikaw ba ay Kristiyano? Taas kamay. Taas kamay ng Kristiyano. Tayo daw mga Kristiyano, tinawag tayo na parang sundalo. Ngayon, pag pinag-aralan nyo, ano ang katangian ng sundalo? Ang sundalo, ang katangian niya, ready siya na pag sumabak siya sa pagiging sundalo, alam niya sa sarili niya, sa isip niya, na pwede siyang mamatay doon. Okay? So, ganun din daw pala sa pagiging Christian. Sa pagiging Christian, you must stand firm like a soldier. Ngayon, kung mamatay ka man dyan sa pagiging Kristiyano mo, dapat ready ka. Kung mamatay ka man dahil sa persecution, dapat ready ka. Diba? Which is, nung narinig ko yun, inisip ko, grabe, parang kabaliktaran ng mga Kristiyano ngayon. Na mga Kristiyano ngayon, lalambot-lambot, duduwag-duwag, diba? When it comes sa commitment and dedication, sablay. Diba? Samantalang ang Christian pala, kinakailangan para kang sundalo that you are willing to die. Diba? Para sa Panginoon. Kaya pag tinanong natin, kaya nga ako, nung mga nakaraan, sabi ko parang oo nga minsan ang Kristyanismo parang palambot na ng palambot, lalo pag mamimili ka lang ng preaching ngayon sa YouTube. Diba? How to find a favor of God. Diba? How to be better, how to be a better you. Diba? How to be intelligent. How to be ganyan-ganyan. Pero when it comes sa pagiging soldier ng Panginoon, pagiging dedicated and devoted, wala. Takutin lang yan, atras yan. Diba? Pero ang sundalo ng Diyos, willing kang mamatay para sa pananampalataya mo. Diba? Imagine niyo yung mga sundalo natin. Pag sila nag-aaral, pag sila sumabak na, ano yan, lalo yung anak ni Tita Gina na, dito si Tita Gina, hindi si Tita Gina. Si Tita Gina dito, di ba may anak siya, ano pangalan nun? Yung kanyang panganay, di ba na nagsundalo? Ang iniisip ni Tita, oo, maganda na, parang karangalan para sa kanya na magkaroon ng sundalong anak. Pero, she must accept, di ba, sa sarili niya, na itong anak ko, pag nilagay ko to doon, sa battlefield, pwedeng, bumalik ito, pero pwedeng hindi na rin. Di ba? So, tayong mga Kristiyano, ganun tayo. Di ba? Kaya araw-araw, ganyan dapat ang prinsipyo mo. Di ba? Kunin ka man ng Panginoon habang ikaw ay nagtuturo, ayos lang. Kasi yun ang ibig sabihin ng stand firm. Di ba? Kunin ka man ng Panginoon habang nagpipreach ka, ayos lang. Kasi yun ang ibig sabihin ng stand firm ng soldiers. Amen? Amen. Di ba? Kaya sana, I pray, di ba, na tayo rin, mag-stand firm tayo, kagaya ng mga sundalo. Kahit ilang atake pa ng demonyo, di ba, mag-stand firm ka. Pero syempre, huwag ka lang parang ganun. Syempre, meron tayo, di ba, meron kang armor of God, gamitin mo. Hindi, sinalo mo lahat. Di ba? Kaya minsan, may nabubulagtang Kristiyano kasi sinasalo lahat. Okay lang. Di ba? Pero may shield of faith.
My sword of the Spirit. My shoes of the gospel. Di ba? Kaya dapat po, lumaban din tayo. Di ba? Stand firm. Okay? Pag binasa niya si Apostle Paul, yan lagi ang paalala niya. 1 Corinthians 15:58, stand firm. Let nothing move you. 1 Corinthians 16:13, stand firm in the faith. Galatians 5:1, stand firm and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Next, Ephesians 6:11, take your stand against the devil's schemes. Ephesians 6:13, having done everything to stand. Pagtapos ka na, pag nagawa mo lahat, tumayo ka pa rin. Sabi, Ephesians 6:14, stand firm with the belt of truth buckled around your waist. Diba? Ano pa? Philippians 1:27, stand firm in one spirit. Colossians 4:12, stand firm in all the will of God. 2 Thessalonians 2:15, stand firm and hold to the teachings we pass on to you. Diba? Kasi kapag hindi ka nag-stand firm, diba? Mai-sway ka lang. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, stand firm. Ang ibig sabihin pa ng pag-stand firm ay ito, yung nakabasa na ba kayo dyan? Yung sa please stay on trails. Diba? Pag namundo kayo, pag namasyal kayo, may mga ganyang signage. Diba? Na stay on the trace. Ayan, stay on the trails. Diba? Tsaka trace din. Diba? Ang sample niyan ay ito. Ayan, yung halimbawa, mamumundok ka. Merong yung mga path. Yan, yung mga dinaanan na dapat yan lang daw dadaanan mo. Kunwari, pumunta ka sa bundok Makiling, hindi ka pwedeng pumunta dito. Ay, trip ko dito. Ayan. O kaya, ay, mas parang cool dito. Di ba? Hindi. Kung yan ang nilagay na daan, papuntang bundok Makiling, tas makikita mo doon si Makiling. Ayan, diyan ka lang dadaan. Huwag kang aalis dyan. Bakit? Kasi maliligaw ka. And ganun din daw ang pag-i-stand firm. Di ba? Huwag kang aalis sa trail. Huwag kang aalis sa trace. Di ba? Doon ka lang. Kung yun ang sinet ng Panginoon sa'yo, doon ka lang. Doon ka lang. Amen? Yan. Kaya, for example, ano ang kalagayan mo ngayon? Ano ang pinapagawa sa'yo ng Diyos? Ano ang calling mo? Ano ang feeling mong destiny ng Panginoon sa'yo? Doon ka lang. Huwag kang aalis. Ha? Amen? O, ganito yan. Ito makakatulong to sa atin kasi I feel maraming ganito sa atin. Sabi dito, this is a parable of the spiritual life. Sabi, most days, nothing exciting happens. 99% of life is ordinary. Tama? Minsan ganito, madalas ganito yung nangyari sa buhay mo. You get up, you eat breakfast, go to work, or take care of the children, come home, eat supper, go to bed, get up the next day, and do it all over again. And the day after that, and the day after that. Day in and day out, this is life for most of us. Sino sa inyo ganon? Gising, pasok school, tanghalian, uwi, tulog, gising, pasok school, pasok work, di ba? Day in, day out, ganon ang ganon. Di ba? Pero alam nyo ba, what is the will of God for you and for me? It is to get up each day and do what you have to do. Cheerfully if you can, grumpily if you must, but do it nonetheless. Sabi, doing God's will means staying in the traces of life day after day after day. Sabi, just do what God has given you to do. If you like it, that's great. If you don't like it, do it anyway. Sabi dyan, if you wish you were doing something else, grit your teeth and do it anyway. Diba? Sabi, God blesses those people who do what they have to do each day and do it even though they might prepare to do something else. Diba? So, ganon. Ang kadalasan, diba tayo sa buhay natin, porque ganito lang ng ganito yung nangyayari. Gusto na, diba? Pero ang kalooban pala ng Diyos, minsan, feel mo man o hindi, gagawin mo pa rin. Amen? Sino sa inyo, boring na sa pag-aaral? Panahon mo ng pag-aaral yan eh. Diyan ka lang, umistambay ka, hindi ka pa pwede mag-asawa. Naintindihan? Marami, ano ba naman yan? Araw-araw na lang aral. Wala bang asawa dyan? Hindi mo pa panahon, ineng. Di ba? Araw-araw na lang, ganyan. Di ba?
ang kalooban daw ng Diyos, whether you like it or not, nasa mood ka o hindi, feeling mo man, this is the day that the Lord has made, do it anyway. Tulak mo sarili mo, do it anyway. Di ba? Alam nyo, kami rin ganon, kahit pastor kami. Di ba? Minsan may mga pagkakataon, wala na bang ibang gagawin? Magpe-preach na lang? Do it anyway. Tulak mo pa rin yung sarili mo. Di ba? And sabi nga, tingnan nyo to. All of us are tempted to jump the traces from time to time. Sabi ni Rich Pritchard, after 20 years as a pastor, I can testify that I have never yet met a man or a woman who prospered after jumping the traces. Sabi, you end up trading one route or rat for another, plus you have guilt inside and broken hearts all around. Sabi, if you stay in the traces, you may be bored tomorrow morning, but at least you won't be embarrassed or ashamed of the choices you made. Diba? Ako, yun yung una na encouragement ni Derek Prince sa akin. Kala mo, talagang buhay pa si Derek Prince. Ayan, nung napanood ko siya, yung una na bilang soldier. Okay, pangalawa, yung being a pastor naman. Sabi niya doon, marami daw sa mga pastor ngayon, ang pastor daw nila tinatawag yung sarili nila and yung calling nila. Pero travel daw ng travel. Pero punta ng punta sa iba't ibang lugar, pastor daw yun ha. Doon ako napaisip na minsan kasi dahil nauso ang mga My Day, di ba, tsaka Instagram, na dahil si pastor ganito, nag-travel doon o nagpunta doon o may ginawang ganon, ikaw tuloy na nandiyan ka lang sa Muntinlupa, iniisip mo, wala na bang nangyayari sa buhay ko? Di ba? Everyday na lang ba ganon? Eh kung ang calling mo pastor, ang calling mo magstay dyan, at yun ang tawag sa'yo ng Panginoon, kahit, di ba? Kahit anong mangyari dyan, basta't nandyan ka, dahil pastor ka, dahil yan ang tawag sa'yo ng Panginoon, iisa lang ang corona ng mga nag-travel, di ba? Kaysa, tsaka dun sa nagstay. Naintindihan? Ewan ko lang kung sino ang tinatawag sa inyo sa MNHS, sa PEDS, sa TNHS, sa Annex, at sa kung ano-ano pa man. Pero better na malaman nyo ang calling nyo. Kasi bakit? Kung ang calling nyo ay hindi malinaw sa inyo, you will jump sa mga traces na yan. Di ba? Ay, ang trip ko pala, MNHS ako. Mag-aano ako doon, babantayan ko talaga yon. Hanggang pagtanda ko, ako ang magtuturo sa mga campus ministry doon ng mga bata. Kina next week, ay hindi pala, sa PEDS pala ako. Di ba? Dito ako, ganyan. Kina next week, nasungitan lang. Sa TNHS na pala ako. Di ba? Sabi dito, from time to time, nakita ni Pritchard, di ba, na yung mga palipat-lipat, hindi daw nagiging successful. Di ba? Kaya ganun ang buhay. Di ba? Ako nakita ko yan. Lahat ng mga palipat-lipat ng church, hindi lumago. Lahat ng palipat-lipat ng gusto si ganyan, gusto si ganto, next week gusto ganyan, hindi alam ko sino liligawan, hindi magka-girlfriend, hindi magka-boyfriend. Lahat ng mga palipat-lipat ng asawa 1, asawa 2, asawa 3, magulo ang buhay. Lahat ng mga palipat-lipat ng course, BSCS, BSBA, BSIT, wala, hindi nagtapos. Kasi palipat-lipat. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, stand firm. Sabi mo, huwag ka palipat-lipat. Di ba? Sino sa inyo ganon? Type niya yan. Di ba? Kunwari si Gabi, iba-iba ang gusto. Gusto ko ngayon si Alfredo. Sunod naman si Diego. Gusto ko si Roberto. Di ba? Pangit. Di ba? Hindi ka magtatagumpay doon. Di ba? Ay, gusto ko maging teacher. Ay, hindi. Nurse na lang pala. Ay, o kaya engineer. Diba? Ay, hindi, architect pala. Oh, hindi ka magtatagumpay sa ganon. Kaya, stand firm. Amen? Diba? Kaya kung halimbawa, kaya doon ako na-encourage. Okay. Kaya parang feeling ko, let's say for example, grabe, Lord, 10 taon na nandito pa rin ako sa Muntinlupa. Kung ang pagkatawag pala ng Diyos talaga, magstay ka dyan sa Muntinlupa. Talagang magmula kay Mira hanggang dun sa anak niya, sa apo niya, sa kaapu-apuhan niya, pagpastoran mo. Di ba? So yun pala.
Kaya mag-stay ka talaga. Kung ikaw ay pastor. You will never, di ba, try to be like someone else. Nabuti pa sila, traveling minister. Buti pa sila, pumupunta dito from conference to conference. Pastor ka nga eh. Kung ano yung pinakatawag sa'yo, yun ang gawin mo. Amen? Don't, try to be someone else, di ba? For example, si Gab, itatry niyang maging si Paul. Si Paul, itatry niyang maging si Vince. Hirap ng ganun. Wala kang identity, wala kang calling. Kaya sabi mo sa katabi mo, stand firm. Stand firm. Di ba? Kaya minsan ganun din sa mga kabataan ngayon. Wala ng identity, wala ng uniqueness. Bakit? Gaya si ganto, gaya si ganyan. Ginagaya si ate ganto manamit. Ginagaya si ate ganto yung buhok. Ginagaya si kuya mamorma. Kaya walang uniqueness. Hindi mo makita na ito unique to. 'Di ba? Maanot ang forma ni Gab, kay Gab lang. Huwag niyong gagayahin. Ang forma ni AJ, kay AJ lang, huwag niyong gagayahin. 'Di ba? Ang kilay ni Gabi, kanya lang, huwag niyong gagayahin. Naintindihan? Kasi may sarili kang kilay. May sarili kang ilong. May sarili kang bibig. Naintindihan? Amen? Stand firm. Di ba? Kaya, una pa lang yan, stand firm. Ang dami ko nang sinabi. Kaya sabi nga dyan, di ba? Tayuan natin kung ano yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Okay? Amen? Amen. Di ba? Malinaw? Ayan. Okay po. So next naman, para maging masaya kayo, number 2, settle your differences. Ulit-ulit. Differences. Forgiveness. Pagmamahalan. Pero hindi nyo maaalis yun kung gusto nyong maging masaya. Di ba? Meron ba ditong masaya ng may kagalit? 10 na ang kagalit ko. Nakakatulog na maayos? Di ba? Di ba? Ni isa sa inyo, walang masaya pag may kagalit. Di ba? May kaiwasan. Kaya settle your differences. Ito, makinig kayo maigi. Sabi ni Paulo, nakikiusap ako kina Judea at Sintike na magkasundo na sila bilang magkapatid sa Panginoon. At nakikiusap din ako sa iyo, tapat kong kasama sa pangangaral, na tulungan mo ang mga babaitang ito, sapagkat katulong ko sila sa pagpapalagahanap ng magandang balita. Kasama sina na Clement at ng iba ko pang kamanggagawa na ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Di ba? So, isa sa mga sinasabi dyan, para sumaya ang buhay, settle your differences. Sino sa inyo, pinaglalaban nyo talaga ang inyong prinsipyo? Hindi ka sasaya niyan. Hindi ka, mababawasan talaga at babawasan ng friends mo niyan. Kasi, pinaglalaban mo ang prinsipyo mo eh. Ang prinsipyo ko ganito. Ako ang pinakamatalino. Ako ang marunong. Alam ko to. Huwag kang Diba? So, pero pag tinanggap mo sa sarili mo na hindi mo alam ang lahat, nagkakamali ka rin kung minsan mag-English, o kaya naman hindi mo alam isolve tong geometry problem na to, hindi ka perfecto. Kaya naman, settle your differences. Dapat ipaalam mo sa katabi mo, sa kapwa mo, na kailangan mo rin siya. Diba? Naintindihan? Kaya nga kung ako nagpapawasto, kung ako nagsosorry, dapat magsorry din kayo. Diba? Kaya minsan may mga pagkakataon na gano'n na hindi masettle kasi hindi magsorry. Hindi marunong. Ang yabang. Diba? Kaya ngayon, sinasabi, gusto mong sumaya, gusto mong maging joyful, settle your differences. Diba? Kaya nga sabi dito, we cannot tell ano ang pinag-awayan ni Sintike at Judea. Diba? Sabi, we cannot tell from his words the background of the problem. Sino bang nanguna? Sabi, and nothing he says lets us know who was right and who was wrong. Sinong mali? Pero instead of taking sides, he simply exhorts these two Christian women to settle their differences.
Sabi that's a useful principle to remember because in most disputes, it usually doesn't matter who started it. Hindi mahalaga sino ang nauna. 'Di ba? Ang mahalaga dito, sabi, once animosity builds up, there is generally plenty of blame on every hand. Kaya sino ang mga sinisisi nyo kapag may mga away? Kay Apostle Paul, pagdating kay Apostle Paul, kung si Apostle Paul ay nandito, walang mahalaga, hindi mahalaga kung sino nauna. 'Di ba? Ang mahalaga dito, umayos kayo. 'Di ba? Kasi pare-parehas tayong anak ng Diyos. Sige, ganito, manood kasi kayo ng The Chosen para alam nyo yung sinasabi ko. Sa The Chosen, meron ulit tagpong ganon. Na si Matthew, tsaka si Peter, pinagsama ng Panginoon para, sunduin si Mary Magdalene para hanapin ulit. Ngayon, itong si Peter, ayaw. Bakit yan? Bakit yan si Peter? Ay, bakit yan si Matthew? Ano sagot ni Jesus doon? Ano sagot? Kung nanonood kayo, sabi niya, it's all about finding Mary. Diba? Hindi nyo to issue. It's all about finding Mary. Doon na sila pumayag. Alam nyo, kung lahat ng mga pag-aaway natin, mga differences natin, pag inalala nyo na it's all about Him and it's not about us, mag-aayos yung mga differences na yan, yung mga away na yan. Pero kapag inisip, ako ang mukhang nasaktan dito, ako ang nadihado dito, tatagalid mo pa yung mo. Ako. Diba? Talagang dramatic ka pa. Diba? Hindi. Pero kung diba? Pagkukumbabain mo ang sarili mo, ililay down mo ang lahat ng mga armas, ang mga walls na binild mo ay tatanggalin mo and magbibuild ka ng bridge. Diba? Sa maayos. Amen. Amen. Diba? So again, nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo yan kasi tawag doon, binigyan tayo ng free will ng Panginoon. Sabi nga, instead of focusing on the causes, Paul exhorts these two women to agree, which literally means to come to one mind. Sabi, it doesn't mean seeing eye to eye on every detail. Instead, it indicates a personal choice to focus on the teachings that united them in Christ. Ano ba ang nagpapa-unite kasi sa atin? Doon tayo mag-focus. Diba? Ano ang common denominator natin? Lahat tayo makasalanan na kailangan lang ng biyaya ng Diyos. Diba? Lahat tayo pinatawad lang, walang perpekto. Kaya pupunta tayo sa langit. Diba? Na pinatawad lang din ng Diyos at hindi perpekto. Ganun. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, baptist ako kaya tumigil kayong mga Pentecostal dyan. Masyado kayong mga legalistic, kayong mga Presbyterian na yan. Pero all of us will be surprised na lahat ng denominations na yon na nag-away-away noon, magsasama-sama dun sa langit. Diba? Amen? Kasi tao lang ang nag-away-away sa mga yan. Diba? Pero darating yung time, pagdating mo doon, magugulat ka, andito ka rin. Akala mo may impyerno kasi nakaaway mo, andito ka. Diba? Parang sa part mo, paano tayo magsasama niyan? Diba? Parang yung joke ni Benny Hinn dun sa, kilala niya ba yan? Si Brock. Yung kumakanta kay Benny Hinn. Yun ang, to God be the glory. Diba? Sabi ni Benny Hinn, Lord, may time daw na inis daw siya kay Brock kasi talagang solemn daw siyang mag-worship noon. Sabay si Brock, ganun daw maglakad. Ini-interrupt siya sa moment niya kay Lord. Sabi niya daw kay Lord, Lord, pwede bang kapag dating ko dyan sa langit, on the other side ng heaven si Barak? Sabi nga ganun. Pero alam nyo, pagdating natin ng langit, magugulat tayo na, andito ka. Diba? Kasi lahat po tayo umaasa sa Diyos. Amen? Amen. Diba? Gulat kayo, ang katabi mo na kinakainisan mo, andun. Diba? Kasi umasa lang din kay Lord na patawarin siya. Diba? So ngayon, ito, 6 principles for handling interpersonal problems. May mga problema kayo sa pamilya, sa kaibigan, barkada, sa kung ano-anong mga interpersonal problems. Ito ang solusyon. Una, separate convictions from opinions. Huwag laging opinion mo. Diba?
Tapos pangalawa, be willing to ask forgiveness. Pangatlo, look for opportunities to show kindness in small ways. Diba? Regaluhan, babaitan. Number letter D, pray for the success of the other person. Yan. Naalala niyo yung tinuro ko nung nakaraan? Malalaman mo daw na nagpatawad ka na pag kaya mo nang ipag-pray yung victory or success nung kaaway mo. Ask God to remove bitterness from your heart. Okay? And then F, ask a friend to hold you accountable in this area. Okay? Sunod naman, may book kasi na ang tawag, What They Never Told Us About How to Get Along with One Another. Ang haba ng title niya, no? Kay Judson Edwards ito. Or Hudson. Yan. So, ang sabi dito, 6 rules for healthy relationship. Gusto nyo magkaroon ng healthy relationships? Ganito yung gawin nyo. Una, agree more, argue less. Yan. Pero pag dinamihan nyo yung argue, pakikipag-argue, kasi. Diba? Sabi, agree more. Tama ka naman dyan. Tama ka naman dyan. Diba? May tama ka talaga. Diba? Agree more, argue less. Pangalawa, listen more, talk less. Diba? Kasi the more you talk, the more you commit mistake. Diba? Kaya nga mahalaga, maganda, diba? Marunong kang manahimik. Okay? And then sunod, pangatlo, produce more, advertise less. Diba? Minsan may mga ganon, di ba, sa asawa, o kahit sino man. Di ba, yung, kunwari, pag yung babae, masyado nang tumalak, tapos sasabihin niya, bakit mo ako tinatalikuran? Bakit ka lumabas? Alam niya ang sagot ng lalaki doon? Kasi kapag hindi siya tumalikod at hindi siya lumabas, masusuntokan niya. Di ba? Kaya minsan, pagka ganon, yung parang kayo yung dada ng dada, tapos merong umalis, hindi ibig sabihin nun, takot, duwag. Siyempre, nag-iisip din siya, baka matampal ka o kaya naman masuntok ka sa mga pinagsasabi mo. Diba? Kaya sabi dito, listen more and talk less. And then pangatlo, produce more, advertise less. Letter D, next natin, confess more, accuse less. Diba? Ito, ang hirap yun nung pag-accuse, yung, ikaw nga ganyan. Mahirap yun. Kasi baka mamaya makita rin sa'yo, lagot ka. Diba? And then, next naman, laugh more, fret less. Give more, receive less. Okay? So, ang galing, no? Yan po yung 6 rules for healthy relationships. Okay? Number 3, para gusto na, ang mangyari sa atin ay maging masaya tayo, resolve to rejoice. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya pa, kaya. Ayan. Sabi dito, ng Philippians 4:4, maggalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, maggalak kayo. Yan. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Tama yung sinabi sa opening prayer ni Jess kanina. Makinig. Sa opening prayer ni Jess, nasabi niya doon, inuulit, di ba? And alam niyo, doon sa Philippians 4 na yan, iyan lang ang inulit ni Paul. Di ba? Yung sabi niya, maggalak kayong lagi, inuulit ko, maggalak kayo. Bakit? Kasi parang sa part niya, mahirap din talaga, di ba, na mag-rejoice. Alam na alam niya yon. Pero kung makikita nyo ang nangyari kay Paul, di ba, naalala nyo kung nasan siya nung sinusulat yan? Nasa prison, tama? Kung kayo ay nasa kulungan, kaya nyong magsaya? Sagot. Hindi. Di ba? Kasi nasa kulungan nga kayo eh. Di ba? Pero si Paul, nagawa niya yan. Pakita natin yung picture ni Paul. Nagawa niya yan, di ba? To rejoice in the Lord always. Bakit? Kasi nga, ang pagre-rejoice ay isang desisyon. Okay? Sabi mo sa katabi mo, desisyon. Yan. Kaya dapat, dinidecide natin na mag-rejoice. Kasi kung gusto mo na maging masaya ang 5785 o 2025 mo, nasa sayo yan. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, nasa sayo yan. Tingnan niyo si Billy Graham. Tinanong siya ni Larry King sa CNN. Yan, si Billy Graham. At that age kasi, meron siyang Parkinson's disease. Yan, may sakit siya that time. Tapos ngayon, tinanong siya ni Larry King tungkol sa kamatayan. Alam niya ang sagot niya. Sabi niya, I'm not afraid to die. In fact, I'm looking forward to it. I wish that they would hurry up and get here. Diba? Parang actually, hindi nga ako takot mamatay. Gusto ko pa nga, magmadali na siya.
na pumunta sa akin. Ang galing, no? Pangalawa, sabi ni Larry King, ano sa tingin mo ang mangyayari pag namatay ka? Sagot ni Billy Graham, when I die, an angel is going to take me by the hand and lead me into the presence of the Lord Jesus Christ. Grabe grabe yung assurance niya, no? Walang ka insecure na, hindi ko alam. Takot nga ako eh. Hindi ko alam, baka may kamatayan. Di ba? Hindi ganon. Yung sagot niya. Di ba? Pangatlo, tinanong siya ni Larry King tungkol sa sakit niya, yung Parkinson's disease. Di ba? Ano naman sabi ni Billy Graham? I feel great about it. It's been a wonderful experience. I believe the Lord has many lessons to teach me through this disease. Grabe, no? Ikaw na yung may sakit, tapos yan pa yung sagot mo. Di ba? Tingin ko maraming tinuturo sa akin si Lord sa sakit na to. Di ba? Kaya, halimbawa, kayo, tanongin nyo yung mga sarili nyo. Di ba? Kayo ba pag tinatanong kayo, kamusta ka na? Ito, lahat ng mga miserableng nararamdaman mo, sasabihin mo. Di ba? Ikaw, kamusta yung tingin mo dito? Lahat ng mga pagka-bad mood mo, pagka-bad trip mo, yun ang sasabihin mo. Pero ibahin niya si Billy Graham at ibahin niya si Paul. Kasi si Paul, kahit nasa prison na, he chose to rejoice. Si Billy Graham, kahit may sakit na, di ba, masaya pa rin. Di ba? Ang tingin niya pa rin doon, may tinuturo si Lord. Di ba? Napaka-positive. Kaya ikaw din. Yan ang panawagan sa iyo ng Panginoon, to rejoice. Amen? Na maging masaya ka. Nalala niyo yung kwento nga ni Bishop, na first time, na nung libing nung nanay niya, ang mga kanta nila, mga papuri. This is the day. Libing, ha? Nagaano yung karo. Karo ba tawag doon? Di ba? Kadalasan, di ba? Pag may patay, ingatan ka, aalagaan ka. Di ba? Habang may buhay. Wala na nga, habang may buhay pa. Di ba? Pero nung time na yon, di ba? Ililibing na yung nanay ni Bishop, ha? Ang kanta, this is the day, this is the day. Tapos nung tawag doon, nag-preach lang si Bishop, tapos sinara yung yung kabaong ni Nanay Maglaya, ha? Ni Nanay Maglaya. Nung sinara, nagpuri pa. Purihin na Panginoon, palakpakan, nasa langit na si Nanay. Palakpakan. Kaya yung sementeryo, gulat na gulat sa kanila. Living ba yun? Nagkamali ba yun? Kasi bakit? Mga positibo. Di ba alam nila na nasa langit na si Nanay. Tama nga naman. Kaso di ba yung iba, yung mga nililibing ni Bishop, iba talaga. Di ba? Bakit mo ako iniwan? Sasama ko. Kaya may time, talaga na high blood siya. Oh, sumama ka! Sabi niyo gano'n. Di ba? Talaga nagwawala ka. Hindi ko kaya, sama ko. Yeah. Di ba? Parang iniisipin niyo maigi yun. Parang wala na nga nag-rejoice pa. Di ba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo rin yun. Di ba? Tayo minsan mga maliliit lang na bagay, di ba? Wala ka lang pira, di ba? Hindi ka lang sinagot ng nililigawan mo, para ka ng nilagyan ng buong planeta sa likod, di ba? Kaya tayo rejoice evermore. Kasi nasa pagde-decide yan. Amen. Amen, di ba? Maganda sana mamaya sa Peace of Tabernacle kayo ang mas masaya. Kasi kayo ang nakarinig ng message na to. Hindi yung sasabihin ni Bishop Mon, let us rejoice! Di ba? Kailangan makita sa inyo na, ay, narinig nila yung message. Di ba? Amen? Amen. Okay. Ito na, pang-apat. Ask God for a gentle spirit. Ayan. Ask God for a gentle spirit. Number 5, sabi siya, ipakita nyo sa lahat ang kagandahang loob nyo. Malapit na kasing dumating ang Panginoon. Ang ibig sabihin nun, sa English naman, let your gentleness be seen by all. Ibig sabihin nun, kailangan yung gentleness makita ng lahat. Diba? Ang ibig sabihin daw ng gentleness, makinig na kayo, tatapusin ko na to. Ayan, sabi, moderation or forbearance, mildness and fair-mindedness. Sabi, one writer calls it the quality of inner calmness. Sabi nyo nga, inner calmness. Yan, inner calmness. Ano ang ibig sabihin yan? Ganito, para maintindihan nyo maigi, ito ang sinasabi ng verse na yon sa The Message Translation. Sabi
make it as clear as you can to all you meet that you are on their side, working with them and not against them. Yan. So yun pala ang ibig sabihin ng verse na yon sa The Message. Na dapat clear sa'yo na lahat ng makakatagpo mo, makita nila na para ka sa kanila, kampi ka sa kanila, and hindi against sa kanila. Yung pala ibig sabihin nun, yung not against them. Di ba? Yung parang, kasi tayo, di ba, pag tayo na bad trip, yung mercury natin umabot na talaga ng sukdulan. Di ba? Talaga namang napapasabi tayo ng kung ano-ano, napapasuntok tayo, nagwawala tayo. Pero yun pala ang ibig sabihin nun. Di ba? Na lahat ng mga taong makakasalamuha mo, they will know na itong tao na to kampi to sa akin. Kaya nga yan ang ginagaya ko. Na parang hanggat maaari, ayoko nang may kaaway. Kasi bakit? Kapag kaaway rin kita, lagot ka. De, joke lang. Diba? May mga pagkakataon kasi na gano'n. Na minsan may kakwentuhan nga ako, sabi ko, buti nga nagbago na rin talaga ako eh. Kasi dati, ako ang tagapagtanggol ng pamilya ko. Kapag halimbawa may umaway kay Risa, kapag may talagang hinahagis ko sa drum. Pero ngayon, talagang nagbago na ako kasi hinahayaan ko na. Parang, si Lord na bahala. And nakikita ko totoo yon na kapag, kunwari, may gumawa ng masama sa akin o kaya naman may nagsabi ng mali sa akin, hinahayaan ko lang, di ako lumalaban, hindi ko dinadampot. Tapos, yung kagaya ng nabalitaan nyo sa TV, di ba, na itinapon yung bangkay sa West Philippine Sea. Yung parang ganon. Na hindi ko yun kasi gusto ko nga maging maayos pa rin. And sana ganon din tayo na maramdaman, di ba, ng katabi nyo, ng kapwa nyo, na hindi ka laban sa kanila, kampi ka. Di ba? Kasi we are Christians. We are magkakapatid here. Di ba? Kaya dapat maramdaman ni Gab, kampi si Bin sa kanya. Maramdaman ni Paul, kampi si AJ sa kanya. Naintindihan? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kampi tayo. Di ba? Walang dapat naglalaban-laban, nag-aaway-away. Kasi yun ang ibig sabihin nun. Sabi nga, makinig. This quality of inner calmness is especially needed in two situations. Una, when you are dealing with someone who is driving you nuts. Nangiinis. Pangalawa, when you feel yourself about to blow your top. Yung talagang, di ba? Si angry na emotion lalabas na sa'yo. Di ba? Sabi, those two situations are often one and the same. Kaya in that moment, when you feel the mercury is rising and you know that very soon you will say or do something you will regret later, that's when you need to ask God for a gentle spirit. Diba? Hinga ka muna. Lord, tulungan niyo po ako. Penging gentleness. Diba? Sasabihin ni Lord sa'yo, sige na, lumabas ka na muna. Umalis ka na muna dyan. Diba? Ako noon, kapag talagang hina-high blood ako ni Pastor JM, ni JM talaga, instead na magsapakan kami sa loob ng phase 2, gumaganon ako sa labas. Kaya siya tuloy, alalang-alala siya. Pag nag-aaway ka, Kuya, asan ka na? Sorry po, di ko na po ulitin. Ganyan. Diba? Pag bumalik na ako, doon ko ipapaliwanag. Kasi, ilang beses ko nang sinabi sa'yo, kapag lalabas ka, isarado mo ang gate. Ayan tuloy, nanakaw ang mga sapatos mo. Diba? Pinapaliwanag kong ganun sa kanya noon. Diba? Pero marami talaga. Tanungin niyo siya. Maraming pagkakataon, muntik na kami magsuntukan. Diba? Kasi, diba? Kaya noon, dahil guilty siya, diba? Sinuntok niya na yung sarili niya kasi hinis na hinis din siya sa sarili niya. Diba? Bakit ganito? Diba? Ako naman, konsensya rin. Sorry na, sige na. Diba? Ganon, minsan, hihinga ka lang. Jesus name. Diba? Kasi yun nga, pag sa isip mo, kung ano-ano nang iniisip mo. Diba? Gusto mo nang pasagasaan sa ganyan. Gusto mo nang itapon sa ganito. Diba? Kaya nga, pag-pray nyo nga rin yung natin, diba? Yung gobyerno. Napanood nyo sa YouTube yung kay BP Duterte. BP, di ba? Tsaka yun nga, parang may mga nagko-comment na pag-pray daw natin, di ba? Kasi yung mga binibitawang salita hindi na maganda.
Kaya parang sa isip-isip ko, ito pala yung sinasabi dun sa NSF, di ba? Dun sa Father's Journey. Journey to the Father's Heart pala. Na kailangan ipag-pray daw natin yung nation natin, di ba? Tsaka yung mga namumuno. Okay? Kaya sabi nga, would the people who know you best consider you are a gentle person? Sabi, would that word even pop into their minds when they think about you? Pag ba naaalala ka nila, naisip nila yung gentleness mo, yung kabaitan mo, sabi, would that, or to make the question harder, sabi, would the people you like least consider you a gentle person? That's the real test. Sabi, anyone can be gentle around nice people, but only the Spirit of Jesus can enable you to respond gently to people who mistreat you. Diba? Lalong-lalo na sa mga trabaho, sa pag-aaral, diba? May mga nagmi-mistreat talaga sa inyo. Pero only Jesus, that Jesus Spirit, diba, will enable you. Okay? Okay, next naman, pray about everything. Gusto nyo maging masaya? Pray about everything. Verse 6 to 7, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus at ang kapayapaang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Na instead of worrying nga, the Lord is encouraging us to pray about everything. Diba? Tingnan nyo tong survey na to. Ito yung pag-aaral na to. Sabi, 40% daw sa mga pinag-aalala natin never happen. 30% sa mga concern, sa past, nakaraan na. 12% are needless worries about health. Kaya nga may nagsabi sa akin dito, Pastor, ako tumigil na ako kakakompute ng kinakain ko. Kasi ako rin naranasan ko yun. Hala, nakailang calories na ako. Hala, may protein ba ito? Ay, mayroon. Di ba? Hindi na ako naka-calorie deficit. Diba? May mga ganun, parang nag-iisip, tataba ako, ganyan. Di ba? Pero minsan, ano pala yun? Worries about health. And 10% are about petty issues. Only 8% are legitimate concerns. Ano ibig sabihin yan? That means that 92% of your worry time is wasted energy. Di ba? Kaya kapag nag-aalala ka sa mga bagay na yan, bagay na to, hindi ka naman nagpe-pray, wasted lang yung energy mo. Di ba? Sayang. Di ba? Na kaya instead na ipag-pray mo, nag-worry ka, wala mangyayari. Pero dapat, imbis na i-worry mo nga, ipag-pray mo, yun, doon ang solusyon. Doon nagiging maayos ang lahat. Kaya sabi nga, worry is stewing without doing. Worry is wrong because it assumes that God cannot take care of you. He promised to care for you, but when you worry, you are saying, Lord, I don't believe you can take care of me. So I'm going to take matters into my own hands. Yung pala yun, na kapag nag-worry ka, nagda-doubt ka na kaya kang alagaan ng Panginoon. Pero ganun ba? Hindi, di ba? Kasi sabi nga ng Bible, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Sabi, worry and prayer are opposites like water and fire. Hindi mo pwedeng pagsamahin yon. Kaya ganun din ang worry and prayer. Kaya si Paul, meron siyang advice about this. Ibig sabihin nito, pray about everything in everything by prayer. Pray with thanksgiving. Pray with expectation, present your request to God. Yan ang sinasabi niya. Advice. Kaya meron dito, tula, sabi, thou art coming to a king, large petitions with thee bring. Lakihan mo na. Diba? For His grace and power are such, none can ever ask too much. Diba? Walang malaki sa Panginoon. And kapag daw binigay mo ang mga concerns mo sa Panginoon, the Lord will give His peace to you. That will guard your heart. Ang ibig sabihin nito, para siyang military metaphor na yung soldier nagbabantay sa city gate from the inside. Kaya when you pray, God's peace become a guard on your heart, protecting you from the cares of the world that could otherwise destroy you. Okay? And last na lang, hindi, ito pala yung sasabihin ko pala sa inyo bilang pastor, bilang inyong kuya o tatay, syempre, kay Lord. Ang message sa akin ni Lord nitong mga lately, habang pinagpe-pray ko kayo, kasi some of you, nararamdaman ko may mga bigat na unnecessary talaga na buhatin. Minsan, yung iba sa inyo hindi na makangiti. Unlike before,
kilala ko tong tao na tong nangiti ng ngiti. Sabi ng Panginoon, sa heart ko, ini-impress niya sa akin, kapag dumating na sila sa punto na sumuko na sila sa akin at nag-pray ulit, doon babalik yung saya nila. Pero kapag nine-neglect nyo pa rin yung prayer natin, yung prayer nyo sa personal life, yung mga prayer gathering nyo natin, ina-absentan nyo ng ina-absentan, uulit ng uulit lang yan. Lahat ng mga lungkot nyo, tatambak lang sa buhay nyo. Diba? Pero once na bumalik kayo sa Panginoon, di ba? Sabi naman talaga yan, 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray, di ba? And seek my face and turn from their wicked ways, di ba? Dun sila pagagalingin ng Panginoon. Kaya alam nyo, ang restoration, nagsisimula yan sa prayer. Di ba? Kaya minsan may mga bagay na nagtatanong tayo, bakit ganito, bakit ganyan? We need to go back sa prayer. And ako rin sa sarili ko, may kinakailangan ko rin akong gawin at ibalik, di ba? Pero ang prayer ko nga, hindi lang to kayang gawin ng isang tao eh. We need to move. Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo nung Wednesday, message yun ni Lord sa ating lahat na kailangan gumulong ulit yung mga bagay na yun, di ba? Kasi kapag huminto ka sa kakapray, wala. Kailangan ibalik na ulit natin yun. Mga prayer night ng LG, mga OPM ng LG, di ba? Mga prayer circle na mga care group. Di ba? Hindi nyo alam anong ituturo sa care group. Turuan nyo silang mag-prayer circle. Di ba? Kasi doon magkakaroon ng transformation. Di ba? Hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. Walang mensahe ang Panginoon. Try to have a prayer circle sa pamilya. Merong matinding problema. Turuan mo nanay at tatay mo na mag-pray. Tumawag sa Panginoon kasi prayer is the key. Diba? Kapag yan ay ginawa natin, mawawala ang lahat ng anxiety, lahat ng mga worry natin. Kaya God is calling us again sa prayer. Diba? Sa lahat po ng mga, again, ng mga YA po dito, wala kayong solusyon sa lahat ng mga problema natin, kundi ang prayer. Hindi nyo may excuse, matanda na kayo, marami kayong ginagawa. Diba? Ganon din po sa adult. Maraming mga responsibilidad, pero prayer is the key. Kailangan nating bumalik sa pananalangin. Diba? Ako, lagi ko na lang din, di ba, nire-recommend sa inyo, mag-prayer meeting kayo, mag-prayer meeting kayo, mag-prayer meeting kayo. Pero ang ilan sa inyo, asa lang sa motivation, tama? Asa lang sa inspiration. Paano pag walang motivation? Paano pag walang inspiration? Hindi kayo magpe-prayer meeting? Di ba? Kasi ganun yon. Ang commitment, dedication, may motivation o wala, tinamaan ka sa preaching o wala, you will do it pa rin. Naintindihan? Amen. Di ba? Prayer, prayer, prayer. Bakit pa ulit-ulit? Kasi yan ang nagagawa ng prayer. Gusto mo matakot ang demonyo sa'yo? Takbo ka sa Diyos. Kasi ang demonyo takot sa Diyos. Di ba? Gusto mo maging powerful? Dapat maging prayerful ka ulit. Diba? Kaya nga, nung Wednesday talaga nilalabanan ko ang lungkot. Kasi personally, nakita ko talaga si Althea nung una. Tapos, nung prayer day, parang sinasabi ko, Lord, kailangan magbago na kami. Dumami na ulit yung mga magpe-pray. Then yun nga, sabi ko, Lord, gusto ko ng mga kahati sa burden na to. Kasi that time, nung nakikita ko talaga si Althea, parang naisip ko nga rin yung kalagayan ni Tita Let, si Nanay Emily, and we are family here eh. Diba? Pamilya po tayo. Kaya, nasabi ko rin, kinuwento ko rin yung kila Tita Lori, na nung Wednesday nga, sobrang antindi talaga ng lungkot ko. Kasi, although, alam niyo yun, malakas ka ngayon, parang you are rejoicing kasi kinabukasan magpe-friendship day. Pero at the back of your mind, dahil alam mong may nagsasuffer from sickness, dahil alam mo na merong someone na hindi pa nagiging masaya totally kasi nag-undergo siya sa mga treatment, yung alam niyo yung hati, di ba? Kaya parang sana iniisip ko dito, sana sa mga panahon na masaya ka, na wala kang problema, sana yan naman yung panahon na ipag-pray mo yung iba. Diba? Naintindihan? Kung wala kang reason to pray, kunwari, wala kang reason para pumunta dito, okay ako, may pera ako, maayos ako, malusog ako, malakas ako, okay ako sa trabaho, okay yung mga grade ko, kaya hindi ako magpe-prayer day. Pero imagine yourself, yung ibang mga tao kailangan ng prayer. Diba? Yung mga ibang tao kailangan ng maligtas. Kaya that is the calling of the Lord. Kaso yung iba sa atin, indifferent. Diba? Walang pakialam. Diba? Walang mga, yung parang iniisip ko nga dito, ganyan na lang kayo.
Parang ganyan na lang ba tayo? Parang ganun. Hindi ba tayo magkaka-concern? Di ba? Kung wala kang concern ngayon, wala kang reason to pray, pag-pray nyo mo, yung sa susunod na Sunday, na i-anoint si pastor, i-anoint si pastora, di ba? Na yung mga dadating sa church, ma-anoint silang lahat, mapuspos silang lahat. It's not about you lang kasi. Kaya nga sabi dun sa NFS, tuturuan ka ng Panginoon, tuturuan tayo na mag-intercede in behalf of our country, sa pamilya natin. Pero kung hindi ka lalabas dyan sa comfort zone mo, na sarili mo lang, wala, hindi ka gagamitin ni Lord. Kaya ngayon yung prayer ko, na nawa itong pa 11 years na tayo the Lord will use us sa mga pagba-Bible study. Pag sinasabi ko mag-Bible study kayo, mag-Bible study talaga kayo. Diba? Kaya nga, sa BBS namin, di nyo alam, tinetrain ko na si Gab, tinetrain ko na si AJ na mag-ano, kasi it's about delegation. Darating yung time, itong katawan na to, manghihina to. Hindi ako all the time, maibibigay ko yung best ability ko sa inyo. I honestly say it. Kasi totoo yan. Minsan may mga pagkakataon, Lord, yung ginagawa ko noon, hindi na same ngayon. Parang meron na talaga na, kumbaga parang, basta parang alam mo sa sarili mo na umiidad ka rin. Kaya sabi ko, I pray na nawa, hindi lang kami yung mag-pray, hindi lang kami yung mag-Bible study, hindi lang kami yung mag-visitation. Kung iisa-isahin ko kayong lahat, bibisitahin ng ako lang, wala. Hindi talaga tayo makakapag-accomplish ng great. Kasi sumasakit din ng likod ko, may mga karamdaman din akong nararanasan, may mga, hindi ko sinasabi to confess para yun ang maramdaman ko. Kundi that is fact kasi, yun ang katotohanan. Na inalagaan ka noon, mag-alaga ka ngayon. Winantuan ka noon, mag-one-to-one ka ngayon. Pinag-pray ka noon, mag-pray ka ngayon ng mga tao. Amen? Amen. And we need to be united. Ako, let's say for example nga, 3 pamilya, 5 pamilya, gusto kong pagsabay-sabayin sa Tuesday lang. Sabi ko sa inyo, makakatatlo pa lang ako, makakadalawa pa lang ako, pagod na ako. Diba? Kasi may limitation yung katawan. Ngayon, paano mamamaximize? We need to act. We need to move. Kailangan gumulong na ang mga dapat gumulong ulit. Diba? Manalangin ulit tayo. Diba? Ang buhay hindi lang sa pag-aaral umiikot. Hindi lang sa pagtatrabaho umiikot. Kailangan umikot din to, napapakinabangan tayo ng Diyos. Diba? Para nang sa gayon, bumalik na siya dito, sulit yung buhay natin. Nagamit tayo ng Panginoon, naging kaligayahan tayo ng pastor, diba? Naging leader din tayo, hindi lang tayo follower, naging leader din tayo in the future. Yan ang pakiusap ko. Yan ang talagang pagsusumamo ng puso ko. Kasi every time na hihiga ako, Lord, I believe there's something more Every time na nagpe-pray ako, hindi naman ako umiiyak literally, pero in my heart, nagigrib ako na, Lord, hindi lang ito yung kaya naming gawin. May iba pa kaming kayang gawin, pero kailangan lang namin magising. Kailangan lang namin na bumangon ulit. Kailangan lang namin i-cast out lahat ng mga katamaran namin. Diba? Kaya, I plead before you. Diba? Pray. Bumalik kayo sa prayer. Kasi kayo rin ang magbe-benefit nun. And last na lang, think holy thoughts. Diba? Na lagi nating alalahanin ang Panginoon. Sabi, bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natututunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. And kailan yung oras o moment na ikaw masasabi mo na pure yung iniisip mo. Una, regarding sa Diyos. Pangalawa, regarding sa tao. Ako, honestly, meron akong nabalitaan talaga. Nakarating talaga sa akin na nagkaroon ng dispute. Tapos nalungkot ako kasi merong mga accusation na si ganito nga nakita ko sa computer shop, ganyan. Si ganito nga nakita ko yung mga ganyan. Nakita ko yung ganito, ganyan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, kailan naging, ka nag-decide na i-clear mo lahat ng mga iniisip mo against sa mga tao? Kailan ka magde-decide na i-clear mo lahat ng mga accusation mo against your brethren? Kasi alam mo
na ang nag-aakusa lang naman talaga is yung demonyo, tsaka at the same time, talagang yung ikaw, hindi ka rin naman talaga perfect, asa ka lang sa biyaya ng Diyos. Sabi dito, again, mga kapatid, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti. Hindi yung ikakasira ng mga tao, hindi yung mistake nila, hindi yung mga imperfections nila. Sabi, isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin sa salita at sa gawa at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Kaya yun pala yung reason bakit may mga church people hindi sumayasaya. Kasi nakafocus sila sa mga tao. Nakafocus sila sa mga mali. Nakafocus sila sa nakita nila. Lahat naman tayo, di ba, under God's construction. Di ba, nakita niyo yan sa Maynila. You are, di ba, parang you feel inconvenient. Di ba, naaasar kayo, kailan ba ito matatapos? Pero di ba, sabi nga nila doon, dadalo yung ginhawa, sabi. And gaano katotoo yun sa atin, sa salita ng Diyos. Na ngayon, may nakikita ka pa. Pero alam nyo, darating yung time, ipa-perfect tayo ng Panginoon. Di ba? Na yung mga nakikita mo ngayon, hindi mo na makikita dyan sa kapatid mo. Kaya, hold on, be patient. Di ba? Makipag-participate ka, makipag-cooperate ka, makipagbati ka, makipagmahalan ka. Di ba? Kaya ganon. And minsan, may mga, parang, ito, tanungin nyo rin sarili nyo. Kayo ba proud kayo na kasama kayo sa Sendalite? Na nakaraan, ito, masyado ng honest na, naka-Google Meet ba tayo? Na nakaraan, may sinasabi si Pastor JM na ang tindi rin ng dating sa akin. Kasi di ba naranasan niya na pumunta doon sa NFS, sa Journey to the Father's Heart. Tapos dumating yung time na may nakita siya sa mga pastor. Tapos sa akin din, hindi kasi kami nag-uusap. Tapos bigla siyang napa-comment, nag-usap sila ni Ira. Sabi niya, baguhin na natin pangalan natin. Huwag na tayong maging Sendalite. Parang ganun. And doon, after nun, medyo parang yung parang nagtampo ko sa loob-loob ko lang. Tapos parang sa part ko kasi, dun sa NFS, bait na bait ka sa mga pastor dun. Sabi ko, parang sa part ko, once a month mo lang kasama yon. Pero ako na inalagaan kita, inampon kita, parang ako na ngayon yung parang walang dating sa'yo, parang sa part ko. Tapos, yun nga, parang ang nagpanalo sa'yo, Sendalite. Kaya ka naging pastor dahil sa Sendalite. Diba? Kumbaga, naligtas ka dahil sa Sendalite. Then, all of a sudden, kaya mong itapon ng ganon-ganon. And ako, alam nyo, nagtetestify ako. Ganon din. Ang dami ko ring nararanasan na ganon. Na meron akong mga imperfections sa mga kapwa ko Kristiyano, sa mga kapwa ko pastor. Dami kong mga gustong ireklamo. Pero alam nyo, tinuro sa akin ng Panginoon, kung yan ang ginamit ko sa'yo para maligtas ka, maging thankful ka hanggang dulo dyan. Diba? Kaya parang minsan, ako na hurt din ako sa, pag kunwari kayo, hindi kayo proud na taga-Sendalite kayo. O kaya naman, Sendalite putatan kayo. Diba? Kasi meron lang kayong set of people na mga kinakainisan. Pero hindi. Wag nyo i-generalize. Wag nyo ilahat. Kasi there are some, diba, na faithful naman talaga. Hindi mo nga alam pinagdadaanan nila eh. Diba? Hindi mo nga alam yung sugat ng mga naranasan nila eh. Then, magko-conclude ka, ayaw mo na sa Sendalite. Ganun yun. Diba? Dapat, imbis na ayaw mo sa Sendalite, ipagpe-pray ko ang Sendalite. Ipagpe-pray ko ang revival ng Sendalite. Ipapanalangin ko yung church namin na bumangon ulit, magmahalan ulit, ma-revive ulit, dumami ulit, umasenso ulit, sumagana ulit. Ganun yun. Amen? Diba? Ganun ang puso ng Kristiyano. Ganun ang totoong Kristiyano, ugali ng Kristiyano. Amen? Kaya kung gusto niyo na maging masaya, ulit, una, stand firm. Diba? Kung nasan ka ngayon, magstay ka. Nanay Susan nga eh. Diba? Minsan may mga, diba? Parang, kumbaga parang, minsan talaga, pag si nanay, pag nagsalita, parang nakaka-hurt minsan. Pero ang isa sa mga pinaka ini-esteem ko kay nanay, na talagang ginawa niya mula noon pa, nung sinabi ng Panginoon sa kanya, binulong sa kanya ng Panginoon sa NHA, na diyan ka na sa church na yan, and stay. O, kailan nyo nakita si nanay na umalis? Lumipat sa Sendalab, sa Sendalife, sa Sendaline. Diba? Wala. Kasi sinabi ng Panginoon sa kanya, stay.
Di ba? Kaya ganun din. Kayo ba, are you willing to stay? Di ba? Para sa Panginoon, kung dyan kanya tinawag. Kaya nakakatuwa rin, di ba? Pag may mga ganun tayo na, hindi, hanggang rapture, dito ako. Kasi yun ang stand firm. Di ba? Kaya nga kung ako, kung pinagpapastor ako ng Panginoon sa MNHS, then go. Kung buong buhay ko magpapastor ako dyan, sige lang. Whether nasa mood ako o hindi, papastor ako kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Kasi again, well done, good and faithful servant ang usapin dito. Hindi well done, good and excellent, good and intelligent, good and brilliant servant. Hindi, good and faithful. Pangalawa, settle your differences. Makipagbati ka na, huwag mo nang tigasan yung puso mo, di ba? Kasi again, kagaya ng sinabi ko kanina, pag dumating na dito si Jesus, tapos ang lahat. Ano man ang kalagayan ng puso mo, tapos ang lahat. Nag-aaral ka man ngayon, nagtatrabaho ka, tapos ang lahat. Parang 2020, di ba? Parang nung COVID, nung sinabing lockdown, wala tayong nagawa. Di ba? How much more pag ang hari ng mga hari nag-utos? Tapos na ang lahat. Kaya settle your differences. Pangatlo, resolve to rejoice. Magsaya tayo. Di ba? Rejoice in the Lord always. Pang-apat, ask God for a gentle spirit. Alam nyo, natutuwa ako. Sorry, medyo nag-overtime. Pero kasi lahat ng mga sinasabi ko ngayon, from the heart na, dumadaloy na siya. Kasi nung nakaraan, natouch ako kay Jonathan Rumi, yung nag-Jesus sa The Chosen. Di ba? Alam niyo yung testimony ng, nag-act ng Jesus, nag-portray ng Jesus sa The Passion of the Christ. Di ba, na-born again din siya? Same ngayon kay Jonathan Rumi. Tapos, tinanong siya ng isang interviewer, sabi, pagka nagkaroon ka ng coffee time with Jesus, nagkape ka kasama si Lord, anong unang sasabihin mo sa Kanya? Anong unang tatanungin mo sa Kanya? Alam niya, sabi ni Jonathan Rumi, sabi niya, tatanungin ko si Jesus kung naging kamukha ko ba siya. Parang ganun. Kung na-acting ko ba ng maayos, kung malapit ba dun sa pagiging Kanya. And alam niyo, dyan sa pagiging ask God for a gentle spirit, naalala ko yun, na minsan may mga pagkakataon, tinatanong ko si Lord na, Lord, nung nag-preach ako, kamukha ba kita? Kagaya ba kita? Diba? Nung may kaaway ba ako, kagaya ba kita mag-respond? Diba? Doon sa mga inaalagaan ko, tinatrato ko, nakita ka ba nila sa akin? Kasi minsan, malayong malayo talaga. Diba? Napaka-misfit natin kay Jesus. Tapos, alam niya si Jonathan Rumi, na-depress siya. Alam niya kung bakit? Kasi, nag-undergo siya ng depression kasi nagkaroon talaga siya ng empathy kay Jesus. Parang sa part niya, ang hirap pala maging Jesus. Lalong-lalo na nung nandun na sila sa aktingan na ibebetray na siya ni Judas. Sabi niya ganon, ang hirap, kaya na-depress siya. Parang na-feel niya na ganito pala yung pakiramdam ng na-betray, ng nahudas. Diba? Kaya tayo, we need to ask God for a gentle spirit, the Spirit of Jesus Christ. He is a real gentleman. And then panglima, pray about everything. Pray tayo, di ba? Bumalik tayo sa prayer. And pang-anim, think holy thoughts. Bumalik tayo sa sa mga pag-iisip, di ba? Na akma sa Diyos. Huwag na natin isipin yung mali ng iba. Huwag na natin isipin yung karumihan ng iba. Bakit hindi ka ba nagkamali? Hindi ka ba minsan nag-fail sa buhay mo? Okay? Amen?